Hello, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan ko. So meron tayong mga pag-uusapan na videos dito. Unang-una ito, no, pinasa sa atin. Isang kamote rider, mag-isang, ano, mag-isang nag-action star ng magpagulong-gulong at sumadsad sa kalsada. Nakitang iika-ika. Tingnan nga natin. Ano naman to? Oops, oops, ah. Buhay ka pa. Wala, kasi naman eh. Buhay ka pa. Ay, nako, kababayan. Wala ka pang helmet, oh. Balong-balo. Di ba? Dapat hindi nyo tinakpan ng para mahunting siya ng LTO. Di ba? Wala pa siyang helmet. Gustahan tayo, wala pang lisensya yan. Wala siyang helmet, wala pa siyang lisensya, di ba? Anyway. Ay, nako. Pag motor ang dinadala, wag focus sa daan, mga kababayan. Next issue. Ano ito? Anong konteksto nito? MMDA enforcer nagtatago at nanghaharang sa dilim? Kumaripas ng takbo at naglaho parang bula, iniwan ang huli at service nilang motorsiklo. Bakit dito kayo nangaharang sa dilim? Di kami nangaharang dito. Di kami nangaharang dito. Ano to violation mo? Reckless daw. Nagulat ka ba nandito sila sa dilim? Nagulat ka ba nasa dilim sila? Hindi ko silang pansin, sir. Hindi mo napansin? Kaya nga hindi ka nagulat nasa dilim sila? Sir! Halika! Ba't tumatakbo yung para naman tanga yun? Takbo! Sige, takbo! Dito palang halata mo ng guilty no? Ayun yung mga MMDA, tumatakbo. Ayun, tumatakbo. Sa UP compound. Ito yung mga service ng MMDA. Iniwanan nila dito, nagtakbuhan. Ito, may grupo ng MMDA na... Ano ba to si Kuya? Ano ba to? May position ba ito si Arnel? Parang familiar yung pangalan. Tingnan ko nga to si Kuya. Arnel Tugade. Sino to? Sorry ha, hindi ko siya kilala eh. Ayaw mag-load yung page eh, pero tingnan natin Arnel Tugade. Wait, habang naglo-load. Nakatago dito sa dilim na to, abangan nila yung mga kumakaliwa galing doon sa katipunan. Pagdating dito, abangan nila paparahin. Ito ang modus nila dito, yan. Nung na-checkpuhan natin na may pinaro silang truck, nung napitan natin, nagtakbuhan, nagpulasan. Ayun, iniwan yung kanilang mga motorsiklo. Tumakbo doon sa loob ng UP campus. Minsan na natin itong nasita rito, tinatanggi nila dahil nagpapahinga daw. Ngayon, nahuli natin sila sa akto. Kaya hindi na sila makapagkakaila ngayon. Ito rin yung grupo na to, yung nakuha natin ng video nung nakaraan. Bakit dito kayo nangaharang sa dilim? Di kami nangaharang. Bakit nga naman nandyan sila? Sino ba ito si Sir Arnel Tugade? Media siya. Tingnan nga natin part 1. Dito kayo Part 1. Okay, sige. Bakit dito kayo nangaharang sa dilim? Di kami nangaharang dito. Sir, bakit dyan kayo sa dilim? Bakit nandiyan kayo sa dilim? Bakit kayo nasa dilim? Sir? Sir, huwag niyo talikuran. Nagtatanong ako. Bakit dito kayo sa dilim nagbabantay? Sir? Sige, sir. Sagutin niyo ako. Bakit dito kayo sa dilim nagbabantay? Nangaharang. Sige, huwag kayong tumalikod. I-report ko ito eh. Alam ba na opisina nyo na nandito kayo nakatambay?
Alam, boss? Boss? Alam ng opisina nyo? Ha? Sige, lumayo kayo. Sir, alam ng opisina nyo na nandito kayo nakatambay? Ginagawa mo, sir. Alam ng opisina nyo? Alam ng opisina nyo na nandito kayo nakatambay? Sige, alis. Sir, pangitong ganyan, sir. Hindi pangit. Sagutin mo lang ako. Bakit? Dito ano no, dito mo makikita na talagang may ginagawang kagaguhan itong mga to. Dahil kung okay lang naman yan, edi sasagutin nila na maayos, di ba? Dito kayo sa Sir, dilim. nagpapahinga kami. Bakit? Hindi kayo nagpapahinga. Tik pa ako. Hindi, naghaharang kayo. Sige. Ginagawa Ha? mo, kinabayaran mo pa kami. Talaga magiging viral kayo. Ganito. Hindi ganito, sir. Sige. Iwan tayo. Okay? Sige. Anong oras? Alas 8. Sige, anong oras? Bakit dito kayo nakatambay sa Sir, dilim? hindi kami nakatambay na mama. Bakit dito kayo nakatambay sa dilim? Alam ba ng opisina Hindi daw nakatambay pero namamahinga daw sila. Ganun din yun. nyo na dito kayo? Sir, namamay. Alam ng opisina nyo. Sir, Alam ng opisina nyo. Alas 8, sir. Alam ng opisina nyo na dito kayo nakatambay. Alam ng opisina nyo na dito kayo. Alam ng opisina Sir, nyo. namin to, sir. Kaya nga, alam ng opisina nyo dito kayo nakatambay. Alam ng opisina nyo dito kayo nakatambay. Ha? Okay, sige. Sige. Bakit dito kayo nakaharang sa dilim? Di kami nangaharang dito. Di kami nangaharang dito. Di kami nangaharang. Alam ng opisina nyo dito kayo nakatambay. Ha? Okay, sige. Tapos yung part 2 nito, ito. Bakit dito kayo nakaharang sa dilim? Di kami nangaharang dito. Di kami nangaharang dito. Ano daw violation mo? Ano daw violation mo? Reckless daw. Nagulat ka ba nandito sila sa dilim? Nagulat ka ba nasa dilim sila? Hindi ko na pansin. Hindi mo napansin. Kaya nga hindi ka nagulat nasa dilim sila. Sir! Halika. Ba't nagtakbuhan yun? Ayan, sige, takbo, takbo. Takbo, takbo. Sige, takbo. Naku, yari kayo. Di ba? Kung wala namang ginagawa masama, ba't kayo tatakbo? Di-explain nyo. Wait, hindi, ignorante po kasi ako pagdating sa ano bang mali ang ginagawa ng mga MMDA? Obviously mali kasi tumatakbo sila May iniiwasan sila Pero ano yung konteksto? Bawal ba yon yung magtipon-tipon sila? Ang naiisip ko, forgive my ignorance yung mga MMDA ba na yan, kailangan ba nakakalat sila, hindi sila nag-iipon-ipon? Parang ganun ba? Or naglulugaw sila? Kasi sa trabaho ko, may term kasi na paglulugaw When you say paglulugaw, yun nasa isang, alam mo yun, yung nakatambay lang, yung walang ginagawa. Yung nag-uubos lang ng oras. Yun ba yung sinisita doon? Comment kayo sa baba kasi walang konteksto itong video may isa pang dito. MMD huli pero di kulong, kumakain lang, nagpapahinga lang. Wow, nagge-games! Busy sa pag-games Ako wala dito yung wala dito yung Tawag sa inyo ni... wala sila wala sila wala sila Naghang si kuya, naghang. MMDA kayo? MMDA kayo? Opo. Bakit nandito kayo? Hindi. Kakapunta ka lang dito, sir. Kakapunta nyo lang. Tapos naglalaro pa kayo niyan. MMDA kayo? Kumain lang kayo? Kaya nga. papahinga lang po. Tama ba yan na naglalaro pa kayo niyan? Ha? Saan kayo naka-assign? Dito po. Saan? Kumain sandali. Kanina pa po kayo Pahinga kinukunan lang po, dyan sir. Ha? Pahinga lang po. Dito? Magpahinga? Apo. Kasama ba sa pagpapahinga yung paglalaro ng games na yan? Hindi po. Ha? Hindi? Sige. Report ko kayo ha? Sensya na, sir. Kumain lang Hindi, po. re-report ko kayo. Binabayaran kayo ng gobyerno tapos ganyan ginagawa niyo. Sige. So meaning, hindi umubra yung dahilan niya, kasi iniisip ko, baka naman pwede ipalusot baka lunch break, di ba? Or di ba, nagbe-break din naman yung mga yan Pero base sa akto kasi nila, parang hindi nararapat yung kinikilos nila. Hindi naman natin ibang video dito. Diyos ko naman. Wala na yun lang. Anyway, grabe yung mga magigiting nating MMDA. Next issue.
Ito naman, video ni Vico Soto. Nakalagay dito, dati rags to riches, ngayon rubs to riches daw. Tingnan natin to anong konteksto na itong ano ni Vico Soto. Ayusin ko lang ABS-CBN to alam niyo na. 'Di ba? Kailangan maging nakakadiri yung korupsyon. Kailangan hindi siya maging katanggap-tanggap. I think unfortunately through the years. Totoo, ito rin yung naiisip ko eh. Ito rin yung naiisip ko sa mga nangyayaring pambubuli sa mga anak ng kontratista. 'Di ba? Kung tatanungin niyo, hindi yun maganda. Kahit kailan hindi magandang mambuli. Pero at the same time, iniisip ko, kailangan din na maging nakakadiri talaga ang ang resulta ng korupsyon eh. Tama ito sinabi ni Vico Soto dahil kung yan ay pagbibigyan mo ng pagbibigyan, parang hahanapan mo ng istoryang maganda or maging hindi naman maging katanggap-tanggap yung parang ibaliwala ng tao. Parang magiging normal yan eh. 'Di ba mga men? Ganyan na mangyayari diyan eh. Magiging normal na lang yan. For example, ganito no, dito sa may lugar namin. Dito sa may hindi ko sasabihin kung saan part ng Valenzuela ha. Dito sa lugar namin, 'di ba, ang standard kailangan mag-helmet ka, yung full face. 'Di ba? Pero dahil kami dito nakakasanayan na namin, alam mo yung helmet ko yung substandard, yung alam mo yun, basta may helmet ka lang. Aminado naman ako doon. Dahil walang kumakastigo sa ganun, parang nagiging normal eh. Kahit may mga enforcer nang nakakita sa akin na ang gamit kong helmet ay yung tactical, yung hindi naman siya yung pang nagiging normal eh until such time na maging problema na. 'Di ba? Kasi hassle naman talaga magsuot ng ng helmet na kahit half face na helmet. Alam mo yun, nakaka-hassle talaga kasi ang init-init pa. Pero alam ko mali 'yun, 'di ba? Pero naging normal eh, parang kahit makita ka na enforcer hindi ka naman hinuhuli. Kailangan siguro LTO pa yung makakita sa'yo bago ka tumino eh. Parang ganun yung pwedeng mangyari pagka, alam mo yung pag nakasanayan. Kasi pag nakasanayan mo kahit mali ang isang bagay, nagiging normal eh. Kaya dapat talaga gumawa ng paraan. Tama yung sinabi ni Mayor Vico Soto na maging nakakadiri talaga. 'Di ba? Although na may masamang may masamang pwedeng mangyari doon eh. Katulad niya nagiging resulta ng pambubuli doon sa mga anak ng contractors, 'di ba? Yung tinatawag nilang Disney princess at scholar daw ng bayan. Pero wala eh, 'di ba? Sana inisip ng magulang nila 'yon, 'di ba? Yung korupsyon. Kailangan hindi siya maging katanggap-tanggap. I think unfortunately through the years, that's really what's happened. It's become accepted. Parang normal na lang Naging katanggap-tanggap siya sa atin lahat. And I think all of us are guilty here. I think and I think that's the first step if we want to fix this. Kailangan aminin natin na at some level all of us are guilty here. Hindi ibig sabihin may natanggap tayo. Pero ibig sabihin at some point hinayaan natin na pumayag tayo na naging. Tapos yung mga iba pa nagsasabi pa na pag may mga kumakalaban, nanood ako ng vlog ni Makagago. May point siya dun sa, 'di ba ang tinitira niya ngayon si Chris Bryan. Kilala niyo 'yon? Yung may saltik yata 'yun na vlogger eh. Yung sinasabihan siya ng mga netizen na, "Oy, wag mong banggain 'yan kasi yan, makapangyarihan 'yan." Ang pamilya daw ni Chris Bryan ay parang may power daw yung pamilya. Sabi ni Makagago, kung may mga topak pala kayo kung
kung hindi natin aanuhin yan, hindi may expose ito. Baka nga mamaya pag in-expose ko to, malaman ng pamilya niya, yun na mismo ang Google Pay dyan sa Chris Bryan na yan eh. Parang ganun kasi yung sinasabi ni Vico Soto. Parang nasanay tayo sa ganun eh. Yung, huwag mong tirahin yan, yari ka dyan. Diba? Yayariin ka niyan kasi makapangyarihan yan. Naging normal na lang sa atin yun eh. Na para bang pagka may kapangyarihan yan, kahit mali yan, wag mong sitahin. Totoo naman totoo naman na pwedeng manganib ang buhay. For example, ako, no, si Vico Soto ay makapangyarihan tao. Tapos titirahin ko si Vico Soto. Alam mo yan, si Vico Soto, corrupt yan. Maraming ninakaw yan. Diba? Totoo nga naman na pwede ako papatay ni Vico Soto doon kung corrupt si Vico Soto. Pero instead na suportahan ako ng mga Pilipino dahil nagsasabi ako ng totoo, parang ang mangyari, ay huwag mong ganyanin si Vico Soto. Example lang po to fictional lang to. Huwag mong ganyanin si Mayor. Kasi pwede kang patayin yan. Tumahimik ka na lang. Yun tayo no? Yes, bagamat alam natin na pwede talagang mangyari yon. Pero yun ang choice nung nagsasalita eh. Suportahan nyo na lang kung makatuwiran yung ginagawa. 'Di ba? Wag nyo na lang, wag mo nang pakialaman yan kasi yan eh, mapahamak ka pa. 'Di ba? Kadalasan yun ang sinasabi eh. Pero kung may kapwa tayo na nag-e-expose na ng ganyan, suportahan nyo na lang. Huwag nyo i-discourage. Kasi pag diniscourage nyo, lumalabas, mas kinakampihan nyo pa yung mga tiwali. Kasi Perception. gumagawa na ng sacrifice yung tao na yun eh. Di ba? Wala na kayong ibang dapat gawin para suportahan dahil nilagay niya na sa panganib yung buhay niya eh. Sa pagsasalita eh. Natin or thinking natin na hindi, ganyan talaga. Pag politiko, talagang yayaman yan. Pagka mayor na, talagang yayaman yan. Ganun talaga. Parang naging accepted siya eh. Kahit magtanong tayo sa ordinaryong tao, Culture na nga kasi. mag-random survey ka, tanungin mo siguro, ang politiko ba yung mayaman? Karamihan sasabihin, oo eh. Naging accepted eh. And I think that's the first step. We have to challenge that thinking, challenge that. Noon pa nga lang parang na ako dyan sa notion na yan eh. Parang kasi nung nagsimula akong maging interesado sa politics, hindi naman talaga interesado na kakaririn ko, no? Kasi yung tatay ko mahilig manood ng mga ganyan nung araw eh. Nag-conduct ako ng research dati. Tinignan ko yung sweldo ng mayor nung araw, sweldo ng mayor, sweldo ng konsihal, ng barangay captain. Tingnan nga natin. Salary ng mayor. Tingnan natin. Salary mayor Philippines. So ito, ang sweldo ng city mayor 36,000. Hindi naman sa pagmamayabang Hindi naman sa mas malaki pa ang income ko diyan eh. Hindi sa pagmamayabang ha. Mas malaki pa income ko dyan kung 36,000 lang talaga ang sweldo ng mayor. Ilalabang ko yung sweldo ko dyan. Pero hindi ba kayo nagtataka? Bakit Bakit marami nagpapakamatay maging mayor? Sa konsihal din, di ba? 26,000, Fiscal, 23. Parang hindi siya kapanipaniwala, Tapos marami nagpapatayan dahil dyan. Meaning, meron talagang malupitan na nangyayari sa gobyerno. System, challenge that culture, basagin natin yun. And the first, again, isa sa unang kailangan gawin, pag-usapan natin. Hot topic now online is yung mga vloggers, social media influencers, content creators na nagfa-flaunt ng wealth nila and then apparently
connected pala sila Oo. sa isang contractor. Do you Oo. think that should be frowned upon? Or at least, should we build a mindset na kapag nakita tayo ng, wow, sobrang yaman, dapat ba may instant instinct na tayong ma-develop na saan mo nagaling? Hirap kasi wala naman masama maging mayaman kung galing yan sa maayos na paraan, kung pinaghirapan yan. Kung pinaghirapan mo o pinaghirapan ng pamilya mo yan, wala naman masama. Of course, as public officials, we have a code of ethics. Ostentatious display of wealth is also not good regardless of the source. Pero siguro yung mga nakita talaga natin na connected sa contractor, sila naman nag-post nun online, di ba? So, bigyan natin sila ng atensyon kung gusto nila. Pero as you mentioned, medyo accepted na nga na instead na i-question saan galing to. Yeah, Parang, tama ka doon. Talagang yun nga I think that's one. Alam mo, yung pagtatanong, halimbawa, ganyan may nakitang mamahalin na niyayabang online. I think hindi naman masama siguro kung tatanungin kung saan galing. Offensive ba yun? Let's say, halimbawa, nag-flex ako sa inyo, no? May ako dito. May kwintas akong gold. Diba? Worth, 3 million. Kung tatanungin nyo ako, saan ang galing yan? Hindi naman siguro masama yun. Maybe nakaka-insulto ba? Tingin nyo ba, hindi ko ba kayang bumili ng kwintas na worth 3 million? Para tanongin nyo. Pero tanong lang yun ang di ba? Siguro magagalit ka kapag may gusto silang palabasin. Lalo na kung, halimbawa, kilala na ang tatay ko ay isa sa mga kontrakto. Di ba? Tutusin, madali lang naman sagutin ito po ay kinita ko sa aking pagtatrabaho. Ako po ay isang businessman. 'Di ba? Ang mga business ko po ay meron po akong 10 punerarya. 'Di ba? Hindi naman masama 'yun kung sasabihin mo yung totoo Pero kung wala ka maisasabi na kung saan nakuha 'yun, 'yun ang masama. Proof o malakas na ebidensya na yun na naging katanggap-tanggap siya, parang hinahangaan pa natin. I guess everything that's happening now for the better. I think it's all for the better. Papaisip na tayo ngayon, di ba? Pag may nakita na tayo, pinagmamalaki yung travels, luxury cars, nasa yate nagpa-party, kahit hindi gano'n. ka At least, nagtatrabaho. ngayon, Kahit ano daw? sa yate nagpa-party, Kahit hindi gano'n. ka At least, nagtatrabaho. ngayon, papaisip tayo. Papaisip na tayo. Kasi ako, marami naman akong kakilalang mayayaman, may malalaking negosyo, pero hindi naman ganun. Oo nga, tama. Hindi na obserbahan ko Kahit mga siguro pabilyonaryo na, hindi mo naman ma-afford yung ganun without mentioning specifics, yung mga ibang nakikita natin even on social media. Parang kahit pa sabihin mong bilyonaryo, parang hinayang na hinayang pa rin gumastos sa ganun no? Parang makikita mo pa rin yung pagpigil. 'Di ba? Parang mayaman ka, bakit wala kang Ferrari? Or meron mang ganon, parang hindi niya pinapakita. Let's say, halimbawa, nakita ko yung may isang post na si Sam Bersosa. Di ba negosyante si Sam Bersosa? Nakikita ko na lang yung mga kotse niya, yung mga luxury cars niya. Iba ang nagbablog. Halimbawa, nahahagip ng camera ng iba. Pero yung siya mismo ang magfo-flaunt, 'di ba? Parang imposible. nakikita. Unless hindi pinaghirapan siguro. And branding it as aspirational. Yun nga. Sabi nga, dati ang usong mga kwento from rags to riches. Ngayon daw, ang uso ng kwento from rubs to riches. Kaya medyo nakakalungkot. Pero kailangan nga, pansinin natin yung mga ganong kwento, yung mga ganong pagkakataon.
Pag pinansin mo, natin ito yung masama no? Di ba nagpapapansin sila? Tapos pag pinansin mo at in-scrutinize mo, magagalit naman. Hindi mo rin maintindihan kung ano yung kung ano yung gusto Di ba? siyang hindi normal at gawin natin siyang hindi nakaka-inspire. Anyway, mga kababayan ko, kayo yung tatanungin ko, pabor ba kayo na yung parang ipahiya yung mga anak ng mga kontraktor? Diba? Asahan ko yung sagot niya, comment sa baba. Yan lang po, magandang hapon, bye-bye.